Isang magandang umaga po sa lahat. Ang pagpapala ng ating Panginoon ay sumasa inyo po lahat. Mga kaibigan, dito na po tayo sa mga awit 63, aking pong babasahin. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa sa tubig, ang siyang lunas. Purihin mo ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga pagpapala mo sa amin, O Lord. Lord, maraming salamat at tulungan po kami, O Lord, na kami ay palaging makikinig sa iyong salita, O Lord. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadalhin po namin ito sa matamis na pangalan na iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Patuloy po tayo mga kaibigan. Ang sabi po sa first line po kanina, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Mga kaibigan, napakaganda pag palagi nating hanapin ang ating Panginoon. No? So pagising sa umaga, mga kaibigan, napakaganda ang ating gagawin ay seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. No? So ibig sabihin na sa araw-araw na tayo nabubuhay, unahin natin sa umaga na palagi nating unahing hanapin ang ating Panginoon. Mayroon man tayong problem o wala, siya palagi ang ating priority. No? Kung wala tayong problem, pasasalamat tayo sa ating Panginoon, di ba? Napakaganda na tayo magpasalamat. No? Di ba may sakit, mga kaibigan? So, ilan na ang bumalik para magpasalamat sa ating Panginoon? Mga kaibigan, isa lamang. No? Tapos sabi ni Lord, saan yung siyam? Di ba 10 kayo? No? So, ibig sabihin, mga kaibigan, na hinahanap ni Lord ang ating tinatawag natin na papasalamat. No? So, hanapin natin siya. So, ibig sabihin na sa ating mga prayer, huwag natin kalimutan ang ating prayer sa umaga. No? Ang uhaw kong kaluluway, tangi ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa sa na tubig ang siyang lunes. Mga kaibigan, naalaala ko po na kami ay doon sa Cotabato. Ngayon mga kaibigan, mayroong tagtuyot. 7 months. 7 months mga kaibigan na tagtuyot. Walang ulan, no? Alam niyo po ba na nakikita ko yung kawayan o kaya butong ng aking lolo Jose? Nakatayo siya pero tuyong-tuyo. Ang saging ganun din, no? Pero sabi ng mga tita ko, pag grabe daw ang init, kahit ang saging ay natutumba, no? Pero during that time sa 7 months na wala naman. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang nakatulong po sa amin, no? Ay ang saging. Ang saging ng stanfel ko, alam niyo po ba na pag hindi pa luto yan, pag hindi pa pala hinog yan, pwede po pala siyang ilaga at kinakain. Oh? Napakasarap siya, di ba, yung mga banana chip na ginagawa niyang gano'n. Oh? So, yan, yun ang nakabuhay po sa amin. Tapos mayroong bigas na parang tawag nun, hindi pa NFA, NGA. So, yan mga kaibigan, no? So, balit, no, sa awa at habag ng ating Panginoon, nakasurvive po tayo sa tag-init na yun, 7 months, no? So, balit mga kaibigan, napapansin ko ako kasi po ay nagpapastol ng kalabaw. Sa akin pong pagpapastol ng kalabaw, aking nakita yung sa, yung di ba sa Ilonggo kasi, tawag doon ay magpatubog ng kalabaw. Ibig sabihin na pinapaliguan yung kalabaw, no? So sa aking pagpapaligo sa kalabaw, nakikita ko naman yung mga puno sa tabi ng ilog na hindi na apektuhan. Kasi doon po sila sa tabi ng ilog. Kaya sana
napakaganda pag tayo ay parang ganun din, no? Na ano man ang mangyari, tayo ay nakakunik sa ating Panginoon, no? Na ano man ang mangyari, baliwala dahil siya mga kaibigan, ang tinatawag natin na source of everything. So, kaya walang problema pag tayo ay sa ating Panginoon, mga kaibigan. So yan, di ba? So tulad nito, no, napakaganda yung ano na ito. Ito ay balete tree. Yan, tingnan nyo, ganda ng anong dahon niya. Yan, tamaan ng hangin, no? Yan, tamaan siya, no? So kaya gano'n, mga kaibigan, no? So pag palagi tayong connected kay Lord, napakaganda. Di ba, halimbawa, yung cellphone natin, mga gadgets natin, pag mawalan ng battery na, dapat nakakunik talaga siya, no? Dahil pag hindi, mag-stop na po ang operation niya, no? Kaya napakaganda, mga kaibigan, na tuwing umaga, kay Lord tayo. So, napakaganda kasi pag tayo ay kay Lord, no? Kasi walang imposible sa Kanya, di ba? Ang hindi natin nakikita ng ating Panginoon. Ang hindi natin alam ng ating Panginoon, mga kaibigan. Kaya napakaganda pag tayo ay well connected po sa Kanya, no? So kaya wag tayong, di ba, no? Halimbawa ito halimbawa, no? Putulin ko po ito, no? Ito ay matutuyo dahil hindi na siya connected doon sa mga ugat na kumakain ng nutrients doon sa lupa. O kaya yung mga pag umulan, nag-hold po kasi ito ng ulan din po. Ibig sabihin yung mga kanya makatulong din ang ulan, no? So yan, ang uhaw kong kaluluway, tangi ikaw nga ang hangad, para akong tuyong lupa sa tubig na siyang lunat. Hayaan mong sa tantwaro ikaw aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalatian at kapangyarihan. So mga kaibigan, alam mo ba, halimbawa, no? Halimbawa, ngayong January 1 up to January 31, halimbawa, everyday, ang palagi mo lang babasahin, mga kaibigan, ay ang Matthew 6:33, no? Halimbawa lang, no? January 1, Matthew 6:33, no? Alam mo, iba yung pananaw mo during that one. Tapos January 2, ganun pa rin, ha? So, iba-iba ang pananaw. So, ibig sabihin, everyday mayroong revelation. Mayroong revelation po, no? Mayroong revelation po, mga kaibigan, ang ating everyday conversation with God, sa ating meditation, sa ating tinatawag natin, mga kaibigan, na quiet time kay Lord, no? Kaya subukan nyo, mga kaibigan, ngayong 2025. Pag hindi nyo pa nagawa noong 2024, subukan yung everyday. Mayroon kayong isang verse. At saka ngayon, mga kaibigan, napakaganda. Bakit? Dahil sa ating mga gadget, kaya napakaganda yung ating panahon. Dahil, mga kaibigan, tayo po ay, halimbawa, no? Halimbawa lang, ay Matthew 6:33. Search natin, no? Anuhin natin ang mga kaibigan, halimbawa. English version. Maraming version, no? New King James Version, NLT, at kung ano-ano pa, marami yan, halimbawa, no? Halimbawa, ngayong sa araw na ito, sa January 1, o NLT ka ngayon. Tapos naman, o kaya January 2, King James Version. January 3, ibang version, up to 31. Tapos pati yung wikang sariling ating makibigan, Filipino, Ilocano, Cebuano, at saka Ilonggo. Alam mo kasi, makibigan, mayroong parang salita na parang magkatulad. So, naalaala ko yung aking ninong at saka professor siya ng Philippine Normal University, no? So, ngayon, ang sabi ni ninong, hindi ko makalimutan yung example niya sa aming PhD class. Sabi niya, alam nyo, mga student, no? Ang word na bomba, kasi ang namin ay linguistics. Sabi, ang bomba, sa panahon ng Hapon, pumuputok.
Tama, kasi binubombahan yung mga kampo, no? Tapos sabi niya, pagdating ni Vilma Santos, no, yung namamayagpag pa siya, iba naman ang kahulugan ng bomba, no? Pag sinabing bomba, ibig sabihin nude naman siya, no? Tapos, mga kaibigan, pagdating na doon sa probinsya, ang ginagamit talaga namin sa tubig ay bomba. Kasi sa aming bahay dito sa Gayaban subdivision, ipinagkaloob ni Lord po sa amin, mga kaibigan, ay mayroon na pong nawasa. Hindi nawasa. Ano ba ito? Tawag yung water district, no? Surala Water District. Tapos doon sa kabila, sa my church, bomba, no? Yun ay, at saan, alam mo ang bomba, mga kaibigan? Ang bomba po, mga kaibigan, ay, ano siya, no? Halimbawa, bigyan mo ng primer. So, ibig sabihin yung tubig na, tapos tuloy-tuloy na siya, no? Tapos, mga kaibigan, pag ating anuhin yan, parang nagtatiles tayo, no? Naghulog tayo, nagtatiles tayo, nagbibigay tayo. So, hindi lang natin namamalayan, binibless tayo ni Lord, na hindi natin alam kung anong blessings na bibigay niya sa atin. Halimbawa, wala tayong sakit, napakalaking blessings, na? So, kaya yan, napakaganda, mga kaibigan. So, yan. Hayaan mong sa santuario ikaw aking mapagmasdan at ang likas mong kalwaltian at kapangyarihan. So, ito, mga kaibigan, hindi natin makalimutan natin pag-i-share ito, no? Naalaala ko naman si Choy Mering, no? Yung aking tito na magaling magkwento. Grabe, may action pa. Grabe magkwento si Tito Mering talaga, no? Sabi mga bata, diri ka mo, no? Ibig sabihin pag sa Tagalog, dito kayo mga anak. Pati yung mga matatanda, nakikinig, no? Kwento niya, sabi niya ngayon. Si Pedro ngayon, kag-upod niya at ang kanya makasama ay nangisda ng buong gabi, walang huli. Tapos sabi niya, doon pala si Lord sa dalampasigan, sabi niya, Pedro, bumalik ka. Ilagay mo, itunton mo ang iyong sapyod, kasi pagtawagin sa sa Ilonggo, no? Sa Tagalog naman ay lambat. Ilagay mo ang lambat mo sa kanan. Ayan. So, yan. Sabi ni Tito Mering. Sabi niya, ayan. Maraming nahuli si Pedro. Dinala sa dalampasigan para hindi nila makaya. Napakaraming isda. Subalit, hindi napunit ang lambat, no? So, ibig sabihin, mga kaibigan, na pag ang blessings natin ay mula kay Lord, walang halong problema, mga kaibigan, pag kay Lord tayo, pag siya nabibigay sa atin ng blessings, no? So, napakaganda, mga kaibigan, no? Kaya, yan ang ating gagawin, no? Tayo kay Lord tayo number 1 palagi, no? Yan, ito pa sa 3. Ang baga sa pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, Diyos, at parangalan yan. Paano natin pupurihin ang ating Panginoon, mga kaibigan? Every morning, purihin natin ang ating Panginoon. Mag-awit tayo. Mag-awit tayo ng mga bagong awit. So, mga kaibigan, mayroong nagpaliwanag, no? Mayroon pong nag-explain na bagong awit, no? Sabi niya, ang bagong awit, hindi ibig sabihin na talagang bagong awit na naman, no? Kundi yung, halimbawa, yung mga awit na, halimbawa, Amazing Grace, no? Yan ay mga classic, mga kaibigan, no? So, ibig sabihin, sa atin nang siyang halimbawa, ngayong matagal na yun na i-compose, tapos inaawit pa rin natin ngayon, no? Kaya, everyday, mayroong iba't ibang revelation na binibigay ang ating Panginoon, no? Sa ating pag-awit. Kaya purihin natin siya sa umaga, pagising sa umaga, mga kaibigan. 3 klaseng awit ang awitin natin. Awit na papuri, pasasalamat, at awit na pagsamba, no? Napakaganda, mga kaibigan.
Pag yan po ang ating gagawin dahil wala tayong ibang pinupuri kundi ang hari ng mahari, ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng Panginoon, mga kaibigan. No? So, bakit pa tayo mag-alinlangan pa? Ito sabi sa 4, no? Kaya pupurihin kita, O Diyos, at parangalan. Paano natin parangalan ang ating Panginoon, mga kaibigan? Yan ang tanong na dapat nating sagutin ngayon din, no? So, pwede nating parangalan ang ating Panginoon, mga kaibigan, sa magitan ng pagbigay ng unang ani po natin. Pag tayo empleyado, ibig sabihin sahod. Pag tayo ay farmers, ang ating unang ani, ibig sabihin, huwag nating kalimutan ang 10%. No? Hindi sa atin yung 10%, mga kaibigan. No? Ang 10% ibibigay natin sa ating Panginoon. Di ba? Napakaganda. No? Halimbawa, may 10 idik. Sorry. Idik kasi, pag sa Ilonggo idik, ibig sabihin niyang idik ay siya, no? Yung biik. Biik po pala pag sa Tagalog, no? So, yung biik, mga kaibigan, halimbawa, 10. Ang isa dyan, para kay Lord yan, para sa church, kung saan ka kumakain ng, kung saan po kayo kumakain ng ang inyong kaluluwa. Ibig sabihin kung saan kayo nakikinig ng Word of God. No? So, di ba napagaganda pag ganon? Yan. Doon natin ibibigay. Ayan. Yan, paano natin parangalan ang Diyos. No? At siyempre, tayo ay maging masunurin at magalang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Yan. Di ba? Itaas natin ang ating kamay. Di ba? Tinataas natin ang ating kamay pag mag-praise and worship tayo. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. So, mga kaibigan, no? Ano man ang mangyari, sabi ni Santiago, pasalamatan natin ang Diyos. No? Kasi yan ang kalooban niya. So, di ba, madulas tayo, pasalamat tayo, kasi dulas lang tayo eh. So, yan. Kasi yun ang kalooban ni Lord. No? Kaya mga kaibigan, huwag tayong makalimutan na pasalamatan ang ating Panginoon. No? Sabi dito, habang ako'y nabubuhay, yan, at ako'y dadalangin sa kamay na nakataas. So, siyempre, every morning prayer. So, tayong mga Pilipino, si Haring David, mga kaibigan, ay 7 times mag-prayer. So, bali tayo, mga kaibigan, na mga Pilipino ay hindi basta-basta ang ating prayer, dahil pag gising sa umaga, prayer, pag tulog sa gabi, prayer, pag alis papunta opisina, prayer, pagdating ng opisina, prayer, pagdating na kumain sa breakfast, dinner, at saka lunch, tayo nagpipray. Pati sa merienda, mga kaibigan, nagpipray tayo. 10 o'clock in the morning, snacks tayo. Tapos nagpipray na tayo ng 3 p.m. sa ating PM snack. Ang iba, mayroon pang midnight snacks. So, ibig sabihin, napakaraming prayer na ginagawa ang mga Pilipino. Kaya, mga kaibigan, napakaganda pag tayo ay sa ating Panginoon. Itong aking kaluluwa'y tunay na nasisiyahan. Magalak na umawit ng papuring ialay. Laman ka ng gunita ko samantalang hinihinlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ay sa akin tumutulong sa tuwina, kaya itong pagpupligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig, kaligtasan mo'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ngunit silang nagbabantang kumitil ng aking buhay. Sila nga ang nasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmahan. Kakanin ng asong gubat ang kanilang mabangkay. Dihalan sa iyo, Diyos, ang hari ay magdirimang, kasama na matapat magpupuring walang hanggan. Ngunit silang sinungaling, bibig ay tatakpan. Mga kaibigan, basahin ko po mula sa simula ang ating pag-aralan. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uwaw kong kaluluwa'y tangi ikaw ang hangad. Para akong tuyong lupa sa tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo
ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalatian at makapangyarihan. Ang wagas sa pag-ibig mo'y minsan pa kaysa buhay, mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at parangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin sa kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan, magalak na umawit na papuring ialay. Laman ng gunita ko samantalang nahimlay, magdamag ng palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ay sa akin tumutulong sa tuwina, kaya sa iyong pagkupkop, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo nakasandig. Ngunit silang nagbabanta kumite ng aking buhay, sila nga masadlak sa malamig na libingan. Mamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ng asong gubat ang kanilang mabangkay. Dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang, kasama na matapat, magpupuring walang hanggan. Ngunit silang sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Mga kaibigan, tayo na po'y manalangin. Lord, maraming salamat po isang salita. Lord, tulungan po kami na ito ay aming ma-share sa aming kapwa at gamitin mo kami, O Lord, sa makapangyarihang paraan. Lord, maraming salamat sa iyo. Sa aming dakilang Ama, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, dinadahin po namin ito sa matamis sa pangalan ni yung anak na si Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen and amen. God bless us all.